Ang goal ng simbahan is this, is to tell somebody else na, uy, kasama ka dito ha. Ang lengguwahe natin dito, lalo na dito sa feast, oh, you belong here. Even before you believe. Kaya dito sa feast, kahit hindi ka pa naniniwala kay Lord, yung atheist, pupunta dito. May galit kay Lord, may galit sa church, pupunta dito. Tanggap, makasalanan, tanggap dito. And our messaging has always been like this. Punta lang kayo sa feast, come as you are. Even if you are struggling, even if you are sinning, even if you have problems, kasi parehas lang naman tayong may pinagdaraanan. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang tunay na nagmamahal kay Kristo, kailangan yumayakap ng maraming tao. Tandaan niyo ito, ang tunay na nagmamahal kay Kristo dapat lumalawak ang pangunawa. Hindi kumikitid ang pag-iisip. Sadly, ito nakakalungkot. Maraming mga tao, habang tumatanggal sila sa loob ng simbahan, lalong kumikitid yung utak. Ang masama ito, nagiging judgmental pa. Kapag nakakita ng makasalanan, o di kaya hindi niya kasing banal, hinuhusagan ka agad, di ba? Halimbawa, dati kan addict. Makakita ka ng addict sa Facebook, grabe naman, addict ka. Pero nakalimutan mo, dati ka rin namang addict. Di ba? Uy! Grabe naman. Kasalanan to. Minsan, damit pa lang, hinuhusgahan na. Grabe naman yan. Ikli naman ng damit. Wala bang pambili ng damit yan? Bakit kasi naka-miniskirt? Tapos naka-crop top, plunging neckline na, crop top pa, di ba? Ano pa natira doon, di ba? Hinuhusgahan. Pero hindi, welcome lahat yan dito. Ang problema kasi ito, minsan pag sobrang tagal na natin sa simbahan, nakakalimutan din natin na minsan din tayong naging makasalanan. Baka nga minsan mas makasalanan pa. We often forget that the church is not a museum for saints and the healthy. The church is a hospital for those who are sinners and those who are sick.